Good day. Ang topic natin ngayon ay common electrical materials. Siguro naman yung iba sa inyo ay familiar na sa common electrical materials. So ito yung una nating common electrical materials. So bago yon, bakit nga ba natin pag-aaralan ang common electrical materials? Unang dahilan para ma-familiarize tayo sa mga electrical materials na gagamitin natin sa wiring. Ikalawa, kapag bibili tayo, alam natin yung mga pangalan ng mga electrical materials na gagamitin natin. So ang una natin dito na electrical material ay tinatawag na utility box. So ito ay isang enclosure na tinatawag natin o considered as flush type. Bakit po sir flush type? Kasi nakabaon ito sa semento. Kaya siya flush type. May dalawang klase tayo nito. Yung PVC, yung orange na nakikita nyo sa screen, at saka yung steel utility box. So, bakal naman siya. Kapag ang gamit natin ng mga tubo ay bakal, advisable na gamitin natin is steel utility box pang mga building. Ngayon naman, kung ang gamit natin ay yung pambahay, usually ay yung orange o yung PVC na utility box. Saan ba natin ginagamit, sir, yung utility box? So karaniwan, ginagamit natin ang utility boxes para sa ating mga outlet. So when we say outlet, ito po yung mga saksakan natin. At kapag nilalagay natin ito for our outlets, nakahiga siya. No? Horizontal ang kanyang installation. At kapag ka naman gagamitin natin ang utility box para sa ating mga switches, nakatayo naman ang kanyang posisyon or vertical. Okay? Meron din naman tayong utility box na pang surface type, yung kulay puti. Ginagamit yon kapag finish na yung wall, tapos ang gagamitin mo na raceway ay plastic molding. Yan. So surface type na utility box. Ito naman yung ikalawang electrical material natin. We have the junction box. So ang junction box, hugis octagon siya. So may dalawang klase tayo dito. Meron tayong orange o yung PVC at meron din tayong steel na bakal. Kanina nabanggit ko na ginagamit natin yung steel kung ang ating raceways or conduits or tubo ay bakal. Kapag ka naman plastic ang inyong napili na raceway, ang appropriate na gamitin natin ay plastic din, no? Yung PVC na ito, na orange junction box. Bakit po ba tayo may ganito, sir? So, ginagamit natin ang junction box para sa ating mga electrical connections. So, pag nagpuputol tayo ng wire, idudugtong natin siya. So, dyan po natin ginagawa sa loob ng junction box. Hindi po tayo pwede kasi na magdugtong ng wire doon sa tubo, no? Or sa conduit kasi sisikip yung loob ng ating conduits kung gagawin natin yon. At hindi hinahayaan ng Philippine Electrical Code na gawin natin yon. Okay? So sabi sa Philippine Electrical Code or yung PEC, dapat yung ating mga terminations ay makikita natin dito sa loob ng junction box. Isa pa, dito rin sa junction box, inilalagay natin yung flash type na lamp holder. Ano po yun? So mamaya makita ninyo yung picture ng flash type lamp holder. Ito naman, electrical clamps. Para sa naman po yan? So basahin natin yung definition. Ito ay ginagamit to hold or anchor the conduit pipes on walls or ceiling. So kapag tayo ay magsa-surface wiring, tapos exposed yung ating mga conduits, maaaring bakal, maaaring PVC, no? Pwede tayong gumamit ng electrical clamps para ihang sila doon sa pader. Yan po, yung orange, para yan doon sa PVC. Yun namang metal, yan, yung U na yan, na makintab, para yan sa mga RSC, EMT, yan, mga ganong klase ng mga conduits, bakal. Okay?
Next, we have electrical conduits. No? Ang electrical conduits, marami tong klase. So, ang purpose ng electrical conduits is to protect and route electrical wirings in a building or non-building structure like our houses. So, electrical conduits may be made of metal, plastic, fiber, or fired clay. Most conduit is rigid, but flexible conduit is used for some purposes. O, meron tayong tatlong klase ng electrical conduits na naririto. Actually, maraming klase to. No? Unahin na muna natin yung metal, no? RMC, Rigid Metallic Conduit. Yung iba, hindi RMC ang tawag dito, kundi RSC, Rigid Steel Conduit. Yan pong conduit na yan, ang nire-require ng Meralco dito sa Metro Manila kapag tayo ay magpapakabit ng service entrance. Yung service entrance, dito natin makikita yung metro ng kuryente natin. Tapos sa taas niyan may tubo na bakal pataas. Tapos sa ibabaw, meron siyang sombrero. Tawag natin doon service cap, yung iba service weatherhead. No? May lalabas doon na tatlong wires. Ayan. So yun po, yung part na yun po yung tinatawag natin na service entrance. At yung tubo na yon, ang tawag natin doon is RMC or RSC. Meron namang mas manipis ng konti doon. Tawag naman natin doon ay intermediate metal conduit. Okay. Mas mura-mura siya kasi mas manipis ng konti sa RMC. Pareho sila na mayroong thread. So when we say thread, ayan po yung roscas. No? O, kung saan ginagamit natin yon para pagdugtungin yung dalawang conduits. Okay, so sa susunod na lessons, makikita natin kung anong itsura ng sinasabi ko na thread. No? And then, meron din tayong EMT, no? Or electrical metallic tubing. Siya naman yung pinakamanipis na metal conduit. So, ginagamit naman natin yun sa loob na ng bahay. Okay. Pero kung yung lugar nyo ay kagaya sa atin, sa Pilipinas, medyo nababasa, prone siya sa pagkabulok. Kasi kinakalawang yun. Manipis siya, tapos nababasa yung semento, no? So, kakalawangin din. O kaya naman, commonly sa ating mga residential, ang ginagamit natin ay ito, yung PVC, yan, yung rigid non-metallic conduit, or RNMC, no? RN, rigid non-MC, metallic conduit. Ayan. So kilala din natin siya bilang PVC. Actually, meron itong kulay blue. Huwag niyong gagamitin yon kasi yung kulay blue is intended for water. May color coding kasi yan. Yung orange, pang electrical, yung blue, pang tubig, pang plumbing. No? Ito naman, yung nasa sa taas, yan, yung flexible conduit. Yan. Flexible non-metallic conduit, FNMC. Pero pagka bibili kayo niyan sa hardware, hindi FNMC ang sasabihin nyo or flexible non-metallic conduit. Mas kilala yan sa hardware bilang flexible hose. Okay. So ayan po yung corrugated. Ito, corrugated. So ginagamit naman natin tong flexible hose na to kapag ka nagtitipid yung nagpapagawa ng bahay. Kasi mura lang to eh. 7 pesos per meter, 8 pesos. Ngayon, hindi natin masyadong sigurado kasi nag-pandemic, nagtaasan na yung mga bilihin. Nga lang, ang disadvantage nito na flexible hose na to, dahil mura, malambot siya, kapag ka nagbuhos na ng simento, dun sa slab na tinatawag. Kunyari, magpapa-second floor kayo, naglatag na kayo ng bakal, ilalatag nyo na itong mga conduits, no, para sa electrical system natin. Tapos pinasukan mo na siya ng mga alambre, no, para huhugutin mo yung wire just in case na magwa-wiring ka na. O di kaya naman, social ka ng konti, naka-fish tape ka, no, para lang din siyang alambre, no, na may balot na rubber. Okay, fish tape ang tawag. Ginagamit nyo na panghatak ng wires.
At naapakan naman ito nung mag-i-slab, no? Kapag naapakan yan, mayuyupi. At kapag nayupi, mahirap nang hatakin yung wire. So, bilang mga electricians, no, mas gusto natin na gamitin itong RNMC o yung PVC na tinatawag. Kasi kahit maapakan mo to, hindi siya mayuyupi compared dito sa flexible hose. Meron din tayong mga adapters. Okay. So, ang unang adapter natin dito, ganito itsura, para po ito sa PVC. No? Yung nasa sa gitna, para naman ito sa corrugated o yun sa flexible hose or flexible non-metallic conduit. At ito naman yung pinakakanan, metal to obviously, para naman ito sa mga metallic conduits. So ano nga ba yung purpose niya? So ang purpose nitong adapter natin ay para i-attach yung ating conduit doon sa mga boxes. So yung box pwedeng junction box, utility box, or even pull box. So yung pull box naman, total nabanggit na rin naman natin, isa siyang medyo malaki na box compared to utility boxes and junction boxes. Okay? Malaki siya, square siya. So doon natin hinahatak yung mga wires. Pagka medyo marami ng bend, no? Naglalagay tayo ng pull box. Kasi ang allowed lang naman talaga na bends ay apat na 90-degree bends. So pag susobra ka doon sa isang home run, maglagay ka na ng pull box para hindi ka na mahirapan na maghatak ng wire. No? Next, meron tayong receptacle o tinatawag din natin na lamp holder. So yung ating lamp holder, dito natin kinakabit yung ating mga bumbilya. Nakalagay sa definition natin, a material also known as lamp socket or lamp holder that is used to hold and protect the bulb. May tatlong klase tayo rito. Meron tayong flush type, so yung nakalubog. Kasi yung pong junction box natin ay nakalubog sa semento, no? So, flush type. And then ito naman yung surface type. Kung ang ating kisame ay plywood, pwede natin gamitin yung ganitong klase ng receptacle. Pero etong ganitong klase ng design, madalang na lang gamitin to. Okay. Lalo na kung yung bahay natin medyo sosyal no? So mas gusto na natin gamitin itong si flush type receptacle. And then yung ikatatlo naman ay yung hanging type receptacle. Yan. Actually meron pa nga netong weatherproof. No? Ito namang hanging type natin, kung pansin nyo, meron siyang switch. Okay. So, yung isa naman nabanggit ko sa inyo, hanging type din yon, yung pang weather, hanging weather type. Yung may dalawa na siyang wire na kasama pag binili mo. Black and white. Okay, rubber siya. No? Next, we have different switches. Ang switch natin, ginagamit natin to para i-turn on or i-turn off. Yung ibang term, ginagamit i-connect and disconnect the flow of electricity. Kasi yung isang linya ng kuryente, no, dalawa kasi yan, line 1, line 2. Yung isang linya, either of the two line source, ay papunta sa switch. Tapos ikakat niya yung flow para hindi tuloy-tuloy yung ilaw na gumagana. Pwede rin niyang i-continue yung flow, okay? I-connect yung flow ng electricity, kaya ang tawag sa kanya ay switch. May tatlong klase tayo dito, flash type, so yung nakalubog, yung switch, yung pag hinawakan mo yung pader, halos pumantay, no? And then yung ikalawa naman natin ay yung surface type. So, pag maganda yung bahay, hindi kayo nagkakabit ng ganito, ng surface type, no? Mas ginagamit natin si flash type kasi may nabibili na naman na flash type na utility
box. Okay. At yung ikatatlo naman is the hanging type switch. Usually nakikita natin to dun sa mga electric fan na nabibili, yung hanging type switch na yan. O di kaya naman ay nag-install ka lang ng karagdagang ilaw, isinaksak mo lang dun sa ibang lugar, no? Sa isang outlet, tapos kinabitan mo ng switch, so hanging type yung ginagamit. Kung may tolda-tolda kayo sa labas, may party, o yan, so nagkakabit kayo ng ilaw, o ito yung switch nyo, pwede nyo gamitin si hanging type switch. Next, we have outlets, or sa Tagalog, saksakan. Itong saksakan na to, ginagamit natin to as convenient source of electricity in our home. Sabihin, dito natin sinasaksak yung ating appliances. No? So may dalawang klase tayo nito. May flash type, may surface type. Yung flash type, ayan po yung fixed na nakakabit na sa ating mga pader. So may mga iba-ibang design to. No? Kung napansin nyo, yung design niya dito, may pabilog na butas. Ito na uso ngayon. Kasi may mga appliances tayo na pabilog yung kanyang pins. Okay? Meron din naman na flat. So, para mag-match doon sa ating mga ganong klase ng appliances o even charger ng mga ng laptop, no? So, mas ginagamit natin itong ganitong design. And then yung surface type naman, ito ay karaniwang ginagamit natin sa ating mga extension. No? Pag mag-e-extend tayo ng wiring, okay, ay kulang yung saksakan, dagdagan natin. Pero hindi advisable na gumawa tayo ng napakaraming ganito dahil makakonsider dyan as octopus wiring. Okay? Ma-overload tayo. So limited lang din naman pag tayo ay gagamit ng extension wire. So for temporary wiring lang yan kapag gumamit tayo ng extension wire. So for our extension wire, dapat ang klase ng ating outlet na bibilin ay ganito, surface type. Ito naman sa screen natin, makikita natin ang male plug. So ito ay isang electrical material na ginagamit natin to connect the appliances or any current consuming devices sa atin pong outlet in order to conduct electricity. So hindi naman gagana yung ating mga appliances without plug. Okay? So para maikabit natin yung ating appliances doon sa source of electricity, which is our outlet, we need to have a male plug. Actually, meron nga niyang female plug. May male, may female. Yung female, bihira gamitin yon. Karaniwan lang natin nakikita yung female plug sa mga Christmas lights. Okay? Yung dulo ng Christmas lights, di ba sinaksak mo? Yung kabilang dulo nun, may pang-extension. Okay, butas lang siya. Tapos sasaksakan mo uli ng male plug. Okay, so ang tawag doon sa nasa sa dulo, butas lang siya na itsura pa ring plug, that's the female plug. Now, we have here the fuse. So yung fuse natin, dalawang klase yung nakikita nyo. Yung nasa sa kaliwa, ito yung pang bahay. No? Ito namang nasa sa kanan, ito yung mga pang electrical devices or measuring tool. Halimbawa, yung tester, no? Multi-tester. May fuse yan sa loob, maliit lang. Ganyan yung itsura. Kapag nagkaroon ng overloading o di kaya naman short circuit, no, meron siyang manipis na wire sa loob na napuputol. At kapag naputol yan, hindi nagagana yung atin pong electrical system o di kaya yung electrical device na yon. Okay. Sa definition natin, sinabi dito na ang electrical material na to ay nag-act as a sacrificial device to provide overcurrent protection of either the load or the source circuit. Its essential component is a metal piece of wire or strip that melts when overloading or short circuit occurs. Ano ba yung pagkakaiba ng overloading at ng short circuit? So pag sinabi nating short circuit,
yung line 1 at line 2 aksidenteng nagdikit. So, magkakaroon ng spark. Malala, sasabog. No? Boom! Yan, sasabog. Short circuit. Eh, ano naman yung overloading? Ang overloading naman, ito yung umiinit yung wire. Okay? Bakit po umiinit yung wire? Ibig sabihin, madami yung appliances na gumagana. Maliit yung wire na ginamit. So dapat kasi compatible yung size ng wire doon sa dami ng appliances. No? At kung ang wire naman ay standard, hindi pwede na sobrang dami ng appliances na ilalagay mo. Okay? Halimbawa, number 12, American wire gauge yung wire natin. Okay? Tapos, kakabitan mo ng dalawang aircon na 2 horsepower, hindi niya kaya yon. Okay? Kapag ka mga aircon na 2 horsepower na, ang ginagamit na natin dyan yung number 10. Tapos yung breaker naman natin, nasa 30 amperes. Okay. Yun namang number 12 natin na wire. So number 12 American wire gauge. Ang appropriate na breaker dyan ay 20 amperes. Okay? So dapat, ano yan, nakamatch. Kasi pag hindi nakamatch yung breaker at saka yung wire mo, iinit ngayon yung wire kasi overloading na sa dami ng appliances na gumagana. O di kaya naman yung appliances konti lang pero mataas naman yung kanyang current consumption. Pero sa case na to, hindi siya breaker. Ito ay fuse. At kapag fuse yan, dapat mo tong palitan. No? Tatanggalin mo siya, tapos papalitan mo ng bago. Kasi ang fuse ay not reusable. Hindi ka mo kagaya ng circuit breaker. Kasi yung circuit breaker, reusable to. Pag nag-trip, hanapin mo yung problema, ayusin mo, at kapag naayos na, pwede mo nang i-turn on ulit yung atin pong breaker. So ito po, ayan. Same purpose din naman to ng ating fuse, no? Ang kagandahan lang natin dito, pwede mo siyang i-turn on kapag ka ito ay nag-shutdown. Okay? Next, we have different kinds of wires. So ang wire, nagsaserve siya as path of electricity. Okay, daluyan ng kuryente. Meron tayong solid, stranded, at saka yung flat cord. Yung solid wire, and okay. It consists of a single strand of wire, usually used to for fixed installation. Hindi pwede na magagalaw-galaw siya. Yung stranded wire naman ay consist of multiple strands of wire na ito yung common na ginagamit ngayon kasi siya ay durable, matibay. Kasi mas flexible siya compared doon sa solid wire. Parang walis, no? Yung walis, ipalo mo ng ipalo, no? Hindi basta-basta mapuputol. Yung walis tingting, no? Kasi it consists of multiple strands. Pero kapag ka ang ipapalo mo yung stick, no? Pag pinalo mo ng pinalo yon, mababali yung stick, puputol. Okay, so yun po yung reasons kung bakit mas matibay si stranded wire compare sa solid wire. Para din siyang alambre. Pag ang alambre, binali-bali mo dahil solid yon, mapuputol. Okay. Meron din tayong flat cord. So yung flat cord natin, ito yung ginagamit natin for our extension wire. So dito na nagtatapos yung session natin. Bye-bye!